May butang sa tanan. Praise God, no, for this wonderful day na makatapok ta aron mag-worship sa Ginoo. Gamay na taron. But kanang mag-worship ta sa Ginoo, dili man na kadaghanay. Ang importante is we come to the Lord with a ready heart and mind so that the Lord maminaw sa ato, i-bless ta. Now, again, we praise God for this wonderful day na nakapok pa din sa pagsimba o pagdahig kanina. Ang Biblia na gaynon, isang asa ta na aman ang atong Ginoo. Paminaw, nagbantay sa ato. So, indeed, praise God for this victorious day. Kamusta man ang inyong nangagi na simana? Daghang matang pasalamatan? Ako kay smile si Brother Johnny. So, indeed, no? Continue lang kita to trust in the Lord because all these things, muna ingon sa Ginoo, will be added sa inyo. Kanang mga kaayuhan ng mga butang o mga panghitabo, idugang na sa Ginoo sa inyo. Once na masalit ka sa inyo. Kinsa man ang nag-birthday, kanong ngawi, katuniadi, wala? Wedding anniversary na? Birthday ni mo, Binudi? Katuniadi na? Okay. So, pero wala ka tumiyagi, no? Happy birthday hapon. Pero wala ka naman na kurihan. But praise God, no? Kaya si Lord man ang nag-aset sa birthday. Si Pastor Sam, wala kapas kay nagbiyahe man siya dito sa Inuog, Cagayan, travel, niya. Uli na actually yung schedule, so posible na siya gahapon. Pero doon ay pangitabo sa iyang sakyanan na naputol tong Tyran N. Ang iyang sakyanan yung tuyok 180 degrees, paingon siya o Cagayan, ibalik siya paingon Ginoo. Dito man sila ni shortcut, but praise God kay di-protect siya sa Ginoo. Wala maunsa ba. Unusual kayo ito, kay katong rod sa iyang Tyran N, naputol dito na dapat naputol. Pero di-protect siya, wala siya naunsa. Nakatubay lugar na ilang na-disgrasyahan, daghan na din na-disgrasya dito. Puro accident prone ba? Ito na po sa ang puwit ng lugar na siguro hindi pahunong mo diyan. Pahawaan ng dautan na espiritu diyan. Although wala siya naunsa, so na-rescue siya, i-wielding lang, kaya naputol, i-wielding lang. Kabalik siya Cagayan. Ang iya na pong problem dito, kaya may pisa ang katong iyahang sakyanan sa di-wielding, uli lang na, ayaw paspas. So, basi din niya nga po by the grace of God na natin po siya. But, nagpasalamat kong dako because of God's protection. No? In fact, before na itag itong gahapon, ang aksidente, na ako sa opisina, nikaliklag hunghong ang Spirit of God. Nisulti siya na, uy, si Sam, na disgrasya. Ano ba? Ako, ni-smile ako. Welcome, brother. Ni-smile ako kay ikaw may gagumit, Lord, sa kuwan. Imo mo ng pastor. Wala lang ko. Pagkalakaw na ko sa opisina, mga 15 minutes later, nanawag si Sam, na-disgrasya mo ha? Nang saman? Insan, ituyok ang sakyanan na mo. 180. Tuyok din siya. Ibalik siya sa iyang kuwan kay Paulo dito, ang Tyran N na kuwan niya. Naun sa mo, wala ko nang sabi. Sa iyang sakyanan, wala ko na kuwan. Iguro din siya ni tuyok.
nibalhin siya sa iyahang nag-wrong way na siya dito po sa entrada sa tulay, pagawas na sa tulay. Ito siya ba? So praise God kay the Lord is naaging protection na di kuan siya. No? So kana nga protection actually naa sa ato tanan. Amen. If you trust in the Lord, dili ka dapat mahadlok because ang ingon sa Ginoo, He will send His angels over you. Ubanan ka sa angels to keep you in all your way. So, ato din man timan-an nga in every day atong pasalamatan ng Ginoo for the good things and even sa mga circumstances na naata, pasalamat ka sa iyo. So again, once again, praise God no for this wonderful day nga kamo gidala mo dinhi aron sa pagsimba o pagdayeg sa atong bulig na Diyos. So today, atong prepare nato atong mga kasing-kasing, atong kamalandon ka sa pulong sa Ginoo. Let us all stand. Ang atong kamalandong makita nato sa Salmo 25, 8 to 14 siya. So kanin basahon nato karon 8 and 9. Good and upright is the Lord, therefore He instructs sinners in His ways. He guides the humble in what is right, and teaches them His ways. All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of His covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great. Itang tanan, kinsa man ang mga taong makakahadlok kaniya, ipahimangno niya ang dalan nga iyang pagpapilion. Siya magapuyo o kinabulit sa kasayon, o ang iyang kaliwat makapatulog sa sila. Mga butan. Salamat, O Diyos, aning adlaw nga imong gidala dinhi aron sa pagsimba o pagdayeg kanimo. Pasayo kami, Lord, sa among mga sala. Tanag sa Lord na aming mga ipangbuhat na dili makapahimot kanimo. Apan, Lord, ang imong grasya o ang imong kaluoy o gugma maoy nagagiya ka namo sa among mga desisyon sa kinabuhi. Lord, salamat kay gidalangin nimo dinhi. Among ginapray, Lord, that you will bless your people. Also, Lord, anoint your servant as I share the message na imong i-share kamo. Salamat, Lord, sa imong kaayo and bless this day. Amo pong ginapray katong mga igsuon namo nga wala kaani na unta, Lord, maproteksyonan sila kung sa may mga sitwasyon nila. Keep them away from harm and evil. Lord, bless our time as we worship you. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Let us continue to worship the Lord. Pinagi sa atong pagkanta o mga pagdayeg.
is our God. Ang atong Ginoo mauli gamahanan ug labaw sa kanan. Ways to ways He stands. The time is in His hands. Beginning and the end. Beginning and the end. God, three in one. Father, Spirit, Son, the light and the Lamb, the light and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Ikaw ang Diyos sa kahanan sa kanan. Is our God. Hallelujah. Praise the Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Yes, Lord. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Hallelujah. We praise you for who you are. Yes, Lord. Thank you, Father. Dahil tayo sa worship sa Diyos, atong kantahon, Diyos kami. Atong sakton ang atong ikanta, kung atong ikantahon, gikan sa atong kasing-kasing, atong may ipadayag sa atong buhay na Diyos, nga ani ang karong aminaw ka na. Salamat, Lord. So we praise your name, we give you glory and honor. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Sa punong corona mo, nakilastos sa iyong ulo, nilahili ang wilin mong luto. Matasalaw sa lawas mo, kahapos mo sa kiantos mo, kaluwasan, kayuhan na ang buhay.
dayon ta sa pag-worship sa atong Ginoo, pinaagi sa paghalad sa atong mga pasalamat, atong iampo ang atong mga kadarugan, ato pong iampo kung sa'yo ato ang mga ginapangayo sa atong buhay na Diyos. Kaya siya karoon naminaw o siya mga imuhatag sa atong mga gihagon sa kinabuhi. Pagbutuo ka o musalig ka niya. Let us take this time ang mag-ampo ta individually sa ating Ginoo. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, salamat kaning adlaw. Kami naka-andiri aron pagsimba o pagdahil kanino ubal sa among mga igsuon sa pagtuto. Amahan, ikaw lay masayo sa mga kasing-kasing o kuna-kuna sa imong mga anak na naaliho. Nabigong din mo sila, Lord, ang iyong mga pasalamat o ang iyong pangaluyo. Kung ginaampo, Lord, na imong ihatag ang ilahang mga ginapangayo, ang ilang mga prayer request, Lord. I pray na tumagunin mo, Lord, na umahatag ang ila. Salamat, Lord, sa inyong faithfulness sa padayon sa pag-ubad ka namo sa mga patag-adlaw na mga buluhaton sa among trabaho, sa negosyo. Salamat, Lord, kay naa ka ng lauban. Kung ang imong proteksyon, nagauban po ka na. Thank you, Lord, kay imong giproteksyonan si Pastor Sam sa iyang pagbiyahe na although dunay mechanical failure ang sakyanan, kapag sila, Lord, siya kung ang iyang kauban,
na proteksyonan Lord as ang iya sa ito. Salamat Lord sa imuhang gahom na nagauban ka na mo kadalo. I pray Lord na tabangan ng nimo imong mga anak sa ilang mga desisyon, sa ilang mga ginahimo o karon Lord, daghan ning mga igsuon na wala maanhi tungod siguro dunay mga kapulian, amo silang dinapray o God that matabangan nimo sila kung unsa man ang sitwasyon nila. Those who are in trouble, help them Lord in the name of Jesus. Katong naay sakit, in the name of Jesus, heal their bodies, God. We continue to look up to you sa imong panalangin. We pray, O God, that blessing will be upon your people. O karon Lord, as we worship you, pinaagi sa imong word, we pray that your Spirit will guide us. Allow us to understand the message of God. Pasalamat po mi sa imong kaayo sa kinabuhi ni Sister Melody. Nag-celebrate siya sa kanyang birthday last week. We pray, O God, pasalamat ni sa imong padayon na pagbubo sa grasya sa ilang pamilya. Tabangan sila, Lord. Kung ang among mga igsuon na naadinhi na nagapangita o trabaho, we pray, O Lord, you will guide them. Tabangan sila na kantong mga nagluya kapag sila kusog, O God. Aron sila magpadayon sa ilang pagtuog. Thank you, Lord, for your goodness and love. We pray for Brother Jumar na naana sa Europe. Protect him, O God. Akong prayer, Lord, na unta katong mga na-learn niya sa imuhang word, iyang ipadayon, iyang ikinabuhi. So, ang imuhang panalangin will always be with him. Salamat, Lord. We praise you, we give glory and honor to you. In Jesus' name. Amen. Good morning, mga puta. Once again, praise God, no, for this wonderful day. Iya kang idala din ni sa pagsimba o pagdayeg kanina. Na ang una kong mapusid sa mensahe na gihatag ni Lord karong adlaw. Atong naa dinila Sunday. Di ba na ang atong gi-share na message is about the 10 guidelines for Christian living. Ayaw sa i-class, di ba? 10 guidelines for Christian living. Kinsa man sa inyo ang naay nahinumduman. Unsa man po sa napulo, kila ka po inyong nahinumduman. Atong naa diri la Sunday. Ha? Unsa yung una? Hinumdum ho? Bible? Read the Bible? Unsa ba? Ha? Okay. Ipahan ninyo, pilay na inumduman ninyo, ha? Atong i-class. Daily class, no? Mauna siya ang 10 guidelines for Christian living. Read your Bible daily. Yeah? Learn the secret of prayer. Rely constantly on the Holy Spirit. Attend church regularly. Be a witnessing Christian. Importante ni ani mag-share dito sa atong faith sa Ginoo. Mao ni siya meaning. Number 5 na. Number 6, let love be the ruling
principle of your life. Nandito tayo gugma. Parang sa masuko ka, pero let love be the ruling principle. Huwag na labaw pa sa atong suko kaya nahigugma ta. Number 7, be an obedient Christian. Number 8, learn how to meet temptation. Learn how to overcome temptation. Kita tanan na ani. Dili na pasabot na karon natintal ka, nakalusot ka, nga ugma wala na temptation. Ana po na. Di na po ka kabantay. So learn to overcome temptation. Be a wholesome Christian. Sa ato pa, kompleto ta ba? Mag-exercise ta. Anang eksakto lang na kaon. Ayaw lang puno lang kaon. Wala exercise. Nya, kulag tulog. Nya, huwag simba-simba. Muna siya. Wholesome Christian, balance ang inyong kinabuhi. No, balance ba? Mga bata, dili, mga teenager na to, dili lang magsigig cellphone. Asa po ng Bible, study, o lesson. Balance. I-balance ninyo ang inyong kinabuhi. Muna siya ay wholesome Christian. Dili lang po, puro Bible na lang po. I-balance ninyo. Naamoy time to study, muna siya ay wholesome Christian. Okay? And then, live above your circumstances. Kung sa man ang inyong sitwasyon karon, imbes na magbagulbul ka, live above it. Kaya ino na ng Ginoo, we are more than conquerors through Him who loved us, si Jesus Christ. Kaya na siya nga, dili ta dapat mag-uol kung unsa inyong sitwasyon karon. Live above your circumstances. Kung naingon na malagpasan lagi ako with the help of our Lord. Amen? So ato na itimanan kaning 10 guidelines for Christian living. No? Importante man eh. Ang akong pangutana, asa man diri ang inyong ginahimo, no? Pila ka po amoy ginahimo. So, basig wala pa po kabasag Bible na street pastor. Kaisa na po nakaampo, okay, diri ron, kaya nakaampo, kaisa. Kanang prayer diri, the secret of prayer, kanang dili na mag-ampo pasalamat sa pagkaon ha. Kanang prayer na ikaw ang Ginoo ng istorya. Ano siya? Kadaghanan sa mga Kristohanon karon ng panahon, ingon sila nga nituo ako sa Ginoo, pero wala sila yung panahon na makikistorya sa Ginoo. Maulat kita, dili na ako din nang itudlo na ko na sa inyo. Take time na mag-pray din ka, mag-istorya ta sa Ginoo. Kaya naghanang tao na nawag lang sa Ginoo ko na sa pertindaghanang problema. Wala pa yung problema, ato ng istoryahan ng Ginoo. Kaya katong meditation ganina, niingon siya na ang Diyos maoy muhatan o kinabuhi na sayon sa inyong mga anak maka-inherit sila o mga yuta ang kamtangan. Ano may promise na Lord. So kanina akong ginashare sa inyo message ni from the Lord para sa inyo. Ato ni Ginoo, the Lord will bless you. Tuman din ang Ginoo sa iyahang mga promise. Ato ni timanan kung 10 guidelines. O katong wala ani, i-review ninyo itong message last Sunday na ani dito. Aron inyong mga himo. I-evaluate ninyo inyong pagalingon. Asa mo ko ano? Nagbasa ba ko Bible? Nag-ampo ba ko? Nag-walk in the Spirit ba ko? Relying na on the Spirit ko. Kanya, nag-attend ba kung simba kada Domingo? Ano ba? Naaba kayo heart to worship. Ang uban mo Lord, sabi lang na ugma, lagi, mata ko, pagkakating, lisunda yung mata ko, pero ang birthday party, ginunya lang ko. Kung giimbita o lahi nga, ano yung mga
kalingawan, wa ko simba. O na siya attend church regularly. Kanya, be a witnessing Christian sa ato pa kanang mulakaw ka, i-appeal sa imuhang plano nga basig na ipadala ang Ginoo karong adlaw nga tao akong share sa iya. Oo, gusto sa Ginoo. Pero saan mo pag-share kung ikaw mismo wala tayo time para himuon ni mo 10 guidelines for Christian living. Ato ni himuon na. Amen? Karong buntag, ang next, ang akong i-share sa inyo is kaning having the right attitude. Kaya once na mahimot na ito God will do something in your life na ikaw magbatong ka o ka na kinaiya nga makapahimuot sa Ginoo o makapahimuot po sa inyong isig katao. Having the right attitude. Na siya. So, atong himuon itong 10 guidelines, matingala ka na lang that God will give you the right attitude. Kung sa man yung mga attitude na actually mo yung mga tudlo ni Jesus. So, una na kong i-share sa inyo, mga prinsipyo na dapat kita atong tinanaan. Kaya lisod man naman wala tayo kaming prinsipyo ba nga barugan. Pag-abot sa sitwasyon, kung sa'yo musulod sa inyo una-una, mauna yung desisyon. Pero kung natin, di barugan ng prinsipyo, mauna yung guide sa inyo. Ang Holy Spirit, musulti sa inyo, mauna yung mo. So, ang first na itong i-learn, mga prinsipyo, katong giingon ni Jesus sa Matthew 6:24. Matthew 6:24. Akong basahon ng English, ha? No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and money. Okay? Sige, kamo. Basahon na ito ang Bisaya. Go. Kaya malibot siya sa usa o magigugma sa usa. Kung magandapig noon sa usa o magapamay sa usa, dili ka mo makahimo sa pag-alagad sa Diyos o sa mga bahanan. No? Kung sa'y pasabot ani nga prinsipyo, ingon man ni Lord sa Ginoo, no one can serve two masters. Ang uban ng Lord, tuo ko kay Jesus. Tanang Ginoo nga makita niya Jesus. Ang ngalan. There is only one Jesus. Isa lang ang Ginoo. So, dili pwede nga tanan butang imong tuhuan. Kadto lang yung Jesus na ginibig sa Bible. So, sa may pasabot ana. Be faithful. Be faithful. Dili ka kanang balimbing ba? Ang sulti ni Jesus dili, God o kwanta. God versus money. Muna yung ginasulti niya. Ang imuhang una-una, Lord, natali kong kwarta, Lord, kahit kung mahatag ni Lord, kumplito na ang akong mga dili na ako. Ingon ni Lord, ayaw ko kanabang ang imong mindset kwarta, maulang ninduol ka sa ako kay aron natanit na kwarta. You worship God because He is your God. Amen? Dili pwede na duha ang imuhang Ginoo. Pag mas dako o income karon, dili sa ko, Lord, ayaw sa atis kong simba kay dako tayo kung ano negosyo karon, dili sa ko. Ayaw. Dili pwede ng anak. Committed man ka kay Lord, mo na siyang be faithful. Ang uban, basta na ay gwapo nga opportunity, di mo simba. Kabalo ba yata nga katong
naa sa 10 guidelines na to nga attend church regularly. Once a week ron ta nga mga worship sa Ginoo together with other believers. Uban sa atong mga igsuon sa pagtuo. Isa ra ta na dili na siya kadadlo. So imo na siyang ampuan nga ilain unya isiguro nimo nga maka-worship ka. Kaya ang yawa mo testing din na sa imo. Idabe asa mo gi istorya nimo ni tungkol mo sa Ginoo ni ato na ning imbitahon mga ligog dagat ni o di gani mo musimba pa gani. So mo na siya tendency sa kanang atong pagtuo nga medyo kulang pa ba. We need to mature in the faith because ino na Ginoo 6 days imo na siya ro hasta tong adlaw nga imong gigahin aron i-worship ang Ginoo imo pag yung may musan mo na siya sa 365 days kada tuig 365 days na 52 ra ng Domingo ana imo pag yung kuhaan imo kay ang uban na Sunday di ko nakasimba kay namo kay negosyo na kay kontrata manguhat ang kontrata sa buto na ito daan itong magkuhan sa ato ang sir, ayaw lang po dito mo trabaho Domingo kay worship day na o may mo ka half day lang ko sir pero sa tinulog lang kanang worship day nimo family day ko na so as much as possible kanang ikapito nga adlaw kanang Sunday sa ato day of rest na set aside na ni Lord para ang imong lawas makapagulay. Dili lang na nga para sa iya, para na sa imo. Rest, imo lang din mo. Nya, kanang nga daw, mao po na the best time na makikistorya ka sa Ginoo. Basa Bible, pray, kikistorya sa Holy Spirit. Uno magkadlaw ang imo. Siya ro hasta ng isa, imo pag yung bawasan, imo pag yung di pag yung ka makahatag yung time with the Lord. Remember, our God is a jealous God. O nga, matingala ng iba nga, ano man nga, simba man ako, pero ang inyong heart, naabadid sa Ginoo. Ang heart man na. Ang kwan dire, ang issue dire is faithfulness. Be faithful. Be faithful to your calling. Gitawag ka sa Ginoo nga inahan o amahan sa inyong mga anak. Kanya, Domingo, pasagdan lang ng mga anak ninyo. Ana na siya sa family, take care of our family. If you do it, even once a week lang, talagang Domingo lang, tapok mo. Ayaw sa uban sa imong mga barkada, sa imong mga katrabaho. Spend the time with your family kaya ang imong calling, kita tanan mga binikanan, ang atong calling is ang family. Ang atong desire na one day, ang atong mga anak, mahimo silang better than us. Mas labaw pa sa atong na-achieve. Pero kung saan nila pag-achieve na wala kang kadiya. The time nga kinanglanong ka, wala kang kadiya. You are not faithful in your calling. Wala kita tanan yun na agad kay sipya. Mga yung tao, asaylo sa Ginoo ani because we miss kato mga important things na iyang gusto na hinuon nato. Be faithful to God. Ayaw ikambyo ang uban kay kung naa sa layo. Dili siya mo pipahon niya pamasahe gikan dito sa layo 50 ang one way pabalik 100 sa amay na lang na ako ng pagkaon karong nagdawa. Asa na yung munahon? Worship? Dili na ko kay wakoy pamasahe. Kinsa man dahil naghatag og kwarta sa iyo. Di ba Ginoo? So, ayaw ninyo kwintahin yung ana ang Ginoo.
nga dili mo kasimba kay wala mo pamasahe. Dili mo kasimba kay kanay mo kwarta pagpalit na lang ng pagkaon. Ayaw kung tayo ang Ginoo. Actually, maunay ginatest pa nagsa sa Ginoo sa ato. Asa man gid ang imo ang pagtuo? Kwarta, kaon, o sa iyaha? Pag-abot sa testing sa kanibuhi, o na ingon ganina, overcome trials and temptation. Ayaw, unahan yun ang Ginoo, dali ko. Simba ko, gilang niya. Si Lord may bahala mo. Isagwa kay kaunon nito yung alaw. Kaya akong ginatulog, ani na akong gina-attitude sa pansalamat. Dili akong una-una kaon. Okay naman, di ka mo kaon, di mo pagkagot mo. Na yung bang tao mo kaon, bisagwa ang gutom. O napertindad ko Moabot ang time, mga sakit. Eh bisagwa gutom, kaon man. Kaon na. Alas 12 na. Kaon na po. Pagka, alas 6 na, kaon na. Bisagwa ko gutom. O nasa nga. Panan siya, you will be tested by God. Mauna siya nga katong gi-share ni Pastor Sandre sa Domingo kang Jacob o kang Esau na ang magulang iyang ikambyo iyang birthright ang iyang katungod sa pagkamagulang tungod lang gigutom siya katong pagkaon na akong sara ng birthright bigay ko sabaw sa bakal luto ng sabaw sa baka iyang igsoon ingon niya igsoon hatagan takani pero kinanglan saan ka sa ako nga ang imuhang katungod na magulang ako'y mo salo. Imo na din, bigay kong sabaw. Ikambyo na niya sabaw sa baka. Birthright niya. Mauna siyang panagsakita yung anak ka. Ikambyo na to ang atong pagsimba sa Ginoo. Kambyo lang na to sa atong alapay pamasahe. Mangita tagrason na, araw na. Imo nang panungon. Kabalo na ikaw kay pamasahe, hindi matagal si ko, baktas. 2 oras na ka dito. Kung ano man, kung ang imong heart is to worship the Lord. Amen? So you ask yourself, asa na aking heart? Am I faithful to God? Isa ka ilhanan nimo about faithfulness. Kani yung imong ilhanan. Faithfulness is being faithful to your loved one. Ang uban, ingon siya, Lord, faithful mo sa imo, pero dili din siya faithful sa iyang asawa. O dili siya faithful sa iyang pamilya. Ingon ni Lord, how can you say nga you love me? How can you say nga faithful ka sa ako? Dili ka faithful sa imong asawa? Dili ka faithful sa imong pamilya? Muna yung atong bantayan. Faithfulness means loyalty to the one you love. Gusto ni Lord nga faithful ka sa iya. Unsa may imuhang ingon ni Lord, unsa man imuha anang mag-serve ka og duha ka master, mo-worship ka kay Jesus, worship ko ka dito lahi nga Diyos kay swerte ni. Dagang kang tinuan, dili gusto ang Ginoo. Yan napay lahi niya kanimo kung ginasulti diri is about serving. Mo serve ka kay God. Lahi na siya kanang naa kay amigo nga kalaban sila, nag-away sila, unya ikaw magpatunga ka, dili ka mo pili og side. Dili ni mao. Kanang mag-away ng duha ka igsuon niya ikaw mo pabor ka spikas, di na mao. Nga di ni mao nga verse. Ang pasabot ani is about God, serving God. Kung nakakaigsuon na nagkadiferensya, ikaw dapat nakakapatunga. Ikaw ang mag-pacify sa ilaha. Imo siyang kaning paamiguhon. Dili ka mo take sides. Dili mo nga verse. Kani nga verse is about ang imong heart. Loyal ba ka? Faithful ba ka sa Ginoo? So,
particular kayo ni siya sa atong pag-worship. Particular kayo ni siya sa atong pagtuo. Kung sa may gituuan mo, kasi kanan ni mong butang, imong ginatuuan. So, dili. Be thankful to God. Ang next, ingon ang Ginoo, kato mo to point number 1 ng atong faithfulness. Next is katong gisulti ni Jesus sa Matthew 6:25. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothes? Basahon na ito ang Bisaya. Go. Ingon ako kaninyo, dili ka mo magkakabuol tungkol sa inyong pagkinabuhi. Kung sa ang inyong pagkakanon, kung sa ang inyong pag-inom. Bisan tungkol sa inyong lawas, kung sa ang inyong igasulob, dili ba ang kinabuhi labaw kaysa kalanon o ang lawas labaw kaysa panakon? So, unsay ginasulti ni Jesus ano? Ha? Ingon siya, ayaw mo kanuol, unsay inyong kanuol, unsay inyong sukon. Naa pa ba mo anak, nagaguol na mo? Kasi nagaguol pa rin sa kaunon, sa sukon. Kung inyong sapatos, dugay na, pero gamay pa may gisi. Huwag pa kayo ipalit. Sige lang, ayaw na problema na. Ano yung bang konsus tayo, ay kanina akong sinina ba? Doon na ni katuig, dapat mo palit na kung puglain. Wala pa nga nagkuba. When the Lord will give, nakakay dagang extra na palit, pero wala. Ano lang, naay priority kung siya ginasulti sa Ginoo. Ha? Basaw na to, lungan, go. Dave, katong next slide. Ang siya ginasulti ka na. Mapasalamaton ta. Ang uban sa ato, nag-uul ba? Ang point ni Jesus, di ba ang kinabuhi? Dapat pasalamatan nato. Buhi ka ba? Pag mata mo, buhi ka. Di ba dapat magpasalamat ka? Anak mo, nagpasalamat ka mo. Pag mata ninyo, di kayo pag mata, kung samay akong sumaan ron, kung samay akong kaunon ka ron, huwag pa dahil ko kalabas sa akong sinina. Dorabi ito kabuok. Pili na siya problema. Ingon ni Jesus is not life more than sa inyong mga sinina. Diba? So, kung siya pasabot niya, mapasalamato ka. Let us be grateful to God. Pasalamat ka sa iya ba? Lord, salamat sa inyong mga kaayo kay ako karon buhit ko. Nayuban, lisod na di nakakaon ka ng gusto kay bawal naman sa doktor. Ayaw kaon na ni, kayo kaon ka ni, wala na. Oh. Mao na siya important na huli ka pa, Lord, thank you, Lord. Kaya mo kong naapagot yung buhay. So, spend that time, kanang imong kinabuhi karon, spend it, pasalamat sa Ginoo. Gratefulness, isa na siya ka-important na kinaiya nga gusto sa Ginoo nga naa sa ato. Having the right attitude. Ang attitude nga mapasalamaton. Ang ganina kanang thankfulness. Among mga young people dere, i-learn ninyo ning be thankful, be grateful. Patagan baon sa mama, kulang man ni, kulang man ni, ano man, siyempre, yung gasungan, kita kami sa akong classmate ko niya, ayos siya, sige gasto-gasto, mahanang din ka na, pagganit na trabaho. Live with the budget. Dapat gani, pagpasalamat ka, kay in spite sa
kalisod sa panahon ang imong ginikanan, gihatag og baon. Nayuban gyud, eskwela walay baon-baon. Baktas. Para lang gid maka-eskwela. Nya kadto hinoong naay ginikanan nga mo gasto pa eskwela, ang galigoy-ligoy. Walay interes mo eskwela. No, dapat karon kay nakabalo ta ani, mapasalamaton ka kay kung kitang mga ginikanan, mga anak, we learn this sa atong kinakasing-kasing na mapasalamaton ta, then maayo ni siya na kinaiya. Mao ni ang gusto sa Ginoo. Sa Philippians 2:14, ingon siya, do everything without grumbling or complaining. Kaya kung ang imong attitude, dili ka mapasalamaton, sige ka lang bagulbol. Sige ka lang. Tanan mo makita, problema. Naghatag na sa imuha o trabaho, ingon ko ka, asang ko ani, kuan. Daghang problema, puro problema makita, ayaw, pangit na. Actually, last week, namin ko itabagan dito sa trabahoan kay di sila mo, sir, pwede ba lisod mo mga ito dito, sir, assign na, gusto nila natin sila sakyanan. Hindi na kinanglan yung nana. Hatagi kong schedule ninyo para ipahatod mo, ipasundo mo. Problema magkakagulong nito. O, sa mga problema. Sir, pwede na rin naman makabawa ko, sir, kay ang mag-guide dito. Asan nyo na po ng materialis? Dito. Oh, yan, dilahon nyo na dito. Kamu na yung mga ito dito. Wala din may sakyanan. Di ba na ano yung motor mo dito na yung report? Sige, sir. Mga ana ba? Imbes mapasalamaton, kaya na yung trabaho, problema lang gayapon ang makitaan. So, saan mo ninyo pagkasinso? So, mga dinikanan mo na itong itudlo sa atong mga anak. Learn to be grateful. Kaya kanang inyong mga anak, di gani na mapasalamaton, daily din na ang masinso. Kusulti ko daan sa inyo. Problema lang gihapon ang giatupag anak pag-abot sa panahon. Nga naman, wala nila makatunan ang mga kinaiya nga gusto sa Ginoo nga naa sa iyang mga katawhan, naa sa iyang mga anak. Faithfulness o gratefulness, mapasalamaton. Bisag pilay ihatag ng mga anak, bisag pilay ihatag ng mama, ipaigo na, pansit na. Ano na to? Kaya, it is good thing na magpasalamat kita in everything that we have. Ingon ang Ginoo, kanang kinabuhi ni mo daan, number 1 na, pasalamat. Pasalamat na. Napay uban sa ato, naluoy ang silingan, yata ng sudan. Pag humaghatag, anak ko na, sudan na ito, parat pag kayo. Manaway, pag itabhan na gani ka, ihata na lagi ka, sawayan pa ni mo. So check your heart. Basid anak mo. That is not good at all. Dili ka grateful. So ato din siyang kanina kinaiya, mao gani itong ingon ako ganina, ni-review na ako itong wali last Sunday na kung naa ka ato, ginahimo ni mo to, ang Ginoo maoy mo change sa imong kasing-kasing. From a person na dili mapasalamaton, butangan ng kasing-kasing na mapasalamaton. Amen? Power na ni God na mo-work sa inyo. Kaya lisod mo na. No? The things na imuhang naana gihatag, ibig pasalamat ka, magbabulbul ka pa. Sabi mo, ulang na rin. Ano na? Ako, sa niya ito, pag trabaho na ito, wako'y sakyanan, niyahan na ito nga pong boss na ako'y sakyanan nga kuwan, ang siya tawag ani, van ba? Van sa ito nga kanang van doon. Pero kato nga van, wala yung mga likuran kay kuwan na ito, service na ito sa patay. Parang naglumod pa. Wala anong ginamit namin kay itong mga kuwan. Importante, na tayo convenience na magamit.
Pasalamat ko, sige, thank you, ano yan. Okay na eh, wala problema. Dahil kung ginsan ka ba, kung di mo ko nagapili. Mo nabantayan na ito, kay kita pa lang sa wa paganit na sa plastar. Arte na ka. Gusto na ako. Atagan kang sapatos, kumo kay ordinary lang, dili brand. Saan na yun? Kuan man yun? Take man yun? Ano ba? Dili ta mag-ana. Be grateful. Kung sa'y gihatag, pasalamati. Because, ingon ang Ginoo, siya na'y bahala mag-multiply sa iyang gihatag sa iyo. Amen? Di kita kalimutan na ang importante ang atong kinaiya nga itabangan ka dapat magpasalamat. Dili kay lahinon pa rin yung istorya. Hindi ko ang lagi ko dito, pero ipasagdan lang ako. Saan ba gusto mo? Dili dapat anak. Be grateful. Okay? Next, kani upat ni ka prinsipyo ang atong makuha diri. Si Jesus nga po nagsultian. Luke 6:37 o 38. Unsa may ingon diri? Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Upat ni ka prinsipyo. Ibasa ko na ito sa Bisaya. Sige, sugod mo. Go. Iyaw ka mo pagka-upo sa uban. Dili nila pagkahukman. Okay? Upat ni ka prinsipyo ang gisulti sa Ginoo. Dapat ato ni memorize. No, dali na faithfulness, gratefulness kani. Unsa ingon? Do not judge. Do not condemn. Forgive. Kanya give. Ano siya? Timan na ito ni, memorize na ito ni Luke 6:37 o 38 ni. Do not judge, do not condemn, forgive or give. Hatata. Kaya ito isa-isahan na. Kani mong muhusga ta, murag anak mo. Naikuan, ka na. Sa'yo mo kayo mo istorya. Ka na, buwan mo na. Kanang kung siya tawag ka ni, palahubog mo na. Ka na, bulag mo na kasama. Mga anak ganit, makumin. Hindi ka dapat mag-judge. Na naman, kaya ino ng Ginoo, and He gave them the teaching in a form of story, saying, it is impossible for a blind man to guide another. Will they not go and fall together into the hole? Buta ba mo? Guide o buta? Kita, makasasala kung ta, timan ina. Gitabangan ta sa Diyos kay nituo ta kay Jesus. Atong gidawat siya nga siya atong Ginoo ug manluwas. So siya karon ang nilihok sa atong kinabuhi. Pero pareho magyapon ta sa uban kasasala. Nya karon moingon ka ana. Way siguro ikaw nabutang sa iyang sitwasyon mas worse pa ang imong gihimo. Mo nang dili ka dapat mo judge. Mo binaingon sa Ginoo, do not judge. Para ikaw dili ka judge.
Unya, napay mga mami ingon nga batayan ninyo ni kay kita ayaw kalimot nga naluwas ka tungod sa grasya sa Dios. Amen? Kasi makalimot ka ba? Nga naluwas ka kay naluwi ang Ginoo sa atin. Dili na tungod kay nagbinutan ta, buutan na ta, unya luwas ta sa Dios. Dili. Nisangpit ka sa iyang ngalan, mao itong tabangan ka. Ayaw kalimot. Maunang nabuutan ka. Sa una, lisod ka ayaw magbinutan. Pero, di na po kaganahan mag-hinog na utan. Nga naman, ay ang Espiritu sa Diyos, maunang ay nagatabang na sa ito. So, maunang siya ang importante na kuan na dili kita mo judge kani. Next slide din. Maunang siya na dili ka dapat pareha sa kanang buta lagi na kuan mga hulog mo sa kanal sa bangag. Ang i-guide buta man, ang iyang i-guide di po kakita. Oo na siya imanan nato, no? Kay pagod sa naapay mga problema sa atua, dito kahinoon mangayo og advice sa katutunan way nahibalaan. Sa uli mo na makabalo ka nga gusto nimo makatun ka unsaon paghimog mo nani didto ka mangutana sa pareha ra pud sa imo hawal na ibalan. Mao ni siya nga gi-example ni Jesus na ayaw paghusga. Kung naa kay dili nahibalan, pangutana sa tao nga nakahibalo. Nagdagan ko na kailang nga tao nga kanimang mga tentasyon sa kalibutan ba. Kani si Marie dito nangutana kang pari. Gusto mo niya akong bana pari. Uy, ano ba? Utana dito. Tinarong pa primero. Nabigayan mo na sila niya nag-uban. Ilang nilayasan ng ilang mga asawa o pamilya. Nanay daghan nga istorya anak. Nga naman, dito siya sa nangutana sa wrong person. Mangutana ka, problema ka sa Kaminoon. Dito ka mangutana sa pare. Ito na ibang sa pare. Nawa man ay asawa. Naman ay bawo o silibas eh. Dito ka mangutana sa maka-experience o good marriage. Para matabangan ka how to make the right decision. Kung nagabasa kag Bible, no, ganito na ko, mas maayo dito ka mangutana sa Ginoo. Eh, naa na tanang prinsipyo na sa Bible. So, ato nang importante nga para dili ta magkamali nga mo-judge ta og laing tao, na. Puro na sila ninyo. Sila may nag-uban, mga bulag, mga nag-asawa. So, may pasabutan na, dihusgahan na ninyo sila. Kawa na sila kanang maayo nga kinabuhi. Tama ba na? Ingon ang Bible mo. Ingon ni Jesus, do not judge para ikaw dili o ka husgahan. Ato nang tingnan na prinsipyo. We have to accept the person as he is. Unsa siya? Si Lord bahala ana. Unsaon siya sa Ginoo. No? Dili kita. Dili ta musaway ang tao kay kumo ingon anak nga kuan. Sa una nga panahon, kanang mabuntisan ka, maulaw ka, matago, karon proud pa, single mom, mga college, mga apply, sulat dito, single mom. Ang nausab ang mindset sa mga tao, pero the word of God does not change. Dapat, ang ato lang nga, dili ta mo husga, pero dili ko ta mo sabay sa thinking sa kalibutan. Dili ta mo sabay, anak. We belong to Christ, so dapat ang atong kinabuhi mo shine sama sa pag-shine ni Jesus. If there are mistakes na nahimo natin, kita tanan na may sayop. Kinsa may walay sayop diri. Kita tanan ay sayop. Ngayon tagpasaylo niya, ask God to help you para maplastar ang imong kinabuhi. Amen? So do not judge. Ang next is do not condemn. Ingon si Jesus,
do not condemn para ikaw dili ko ka i-condemn. Ano na siya? Mauna siya itong kaning picture akong ipakita. Next slide. Kani, kay nung mo itong babae nga nadakpan o adultery. Ano na yung picture sa Bible? Idala siya kay Jesus. Giingnan si Jesus. O kani, o nadakpan na mo ni. Nag-commit o adultery. Ang atong balaod, batuon siya hangtod mamatay. Ano na balaod sa una? Sa time ni Jesus. Kabaloon sa giingon ni Jesus. Kinsa tong walay sala sa inyo. Sige, kamoy una punit bato niya, labayan niyo siya. Kinsa tong walay sala sa inyo. Kinsa yung tabo. Ano mga tao nga nagpalibot sa iya, sila yung lakaw. Gibilin nila tong babae at tubangan ni Jesus. Sila yung naulaw. Kaya siguro, utro-utro sila. Adulterous po. O kani Lord, nasakpan naman eh. O, ang saan na nini mo? Ang atong balaod, misulti man nga dapat batuon niya atong mamatay. Ingon ni Jesus, sige. Isa kong walay sala sa inyo, siya ay paunahan, punit o bato niya. Batuan na. Ang lakaw sila. Ingon ang Bible, isa-isa sila nga ng lakaw. Kaya ingon ni Jesus sa babae, o, asa naman itong mga accuser ni mo? Hindi na niya itong babae. Yung siya yun, yung hawak. O na ikaw, nakaw, o ayaw na kang pakasala. Go and sin no more. Si Lord mo, pasaylo na sa ato. Pero dili na, may nga, sige, padayon na yung kinabuli na naa ka sa sala. Lakaw o ayaw na pagpakasala. When you realize that you made a mistake, repent, and then usba ang imuhang direksyon. Amen? Ana na siya. So that dili ka makundin. Kaya kusog kahit kami, kani. Dapat, kana siya, dapat ilata na, dapat mamatay na, dili ka mo, because life belongs to God. Ang ato lang is, inong ng Ginoo, ayaw pang kundinan. Kaya kita kundin bayak ka, pero ipasaylo ka sa Ginoo. Anaw na to sa next slide, sa John 3:17 to 18. Ingon diri, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Sige, basahin na to sa Bisaya. Iyang anak, ngani sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot. Kung dili, aron ang kalibutan maluwas, inaangit kaniya. Padayon, ang musalig kaniya dili paghahukman sa silot. Apan ang dili musalig, nahukman na sa silot. Kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Diyos. Nasabtan ninyo? Kung misalig ka sa Ginoo, yung dili ka paghahukman, pero kung wala ka misalig sa iya, nahukman na ka sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Diyos. Mauna siya nga, amag sa ako, may mga parang sa ako, pastor, kanang mga dili ko to kay Jesus. Kung di mo basahon ang Bible, nahukman na siya. Wala man siya nito. So, ato din siyang careful kita sa kanang atong pagtuo na wala yung nga work out your salvation. Kay, ang grace of God, the blood of Jesus Christ, ang power, nag-work na sa atong kinabuhi. Pero kung dili ka nagabasa ng Bible, wala ka gaampo, wala ka istorya sa Espiritu, wala ka simba, wala ka share sa inyong victory, wala ka gina-istorya pati kay Jesus, wala kay gugma, kung saan mananin mo. Muna ingon ng Bible, ang Diyos galihok na. Imo na nakarong opportunity na work out your salvation.
tumana tong mga tambag diha nga ginasulti nga aron ang atong kinabuhi diri sa kalibutan magmadaog. Amen? Gusto ninyo nga ang inyong dalang diri sa kalibutan masayon? Mo diya na itong libasa. Sayon ba? Nganong mupili man taglisod na naaman na itay kapilian na sayon? Ang sayon, believe in the name of the Lord Jesus Christ and you will be saved. No, na sayon. Whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. So, importante din, mga igsoon, dili ta mo judge, dili ta mo condemn. Ay, ang Ginoo ni ang diri aron luwason ta. So kung kita naluwas kay nakaila ta kay Jesus, dili ta mo condemn online. We should reach out to other people. Kung kani ako nag-sharean kay Jesus kay buutan ni. Katong dili buutan mo ito sharean mo. Kay basig magbago ang kinabuhi ato. No? Pero nung share ka, dili din siya. Ako kayo mahimo anak. Kaya niinom niya si Jesus na ang akong karnero nakaila sa akong tingog. Niya, musunod sila kanako. O na inom ni Jesus. So next, unsay gisulti pa ni Jesus. Forgive and you will be forgiven. Dapat mo learn ta o pasaylo sa mga tao nga nakasala sa ato. Kinsa man sa inyo diri nga hantod karon na ay gidungtan. Ha? I-release na. Kung naay tao nakasala sa inyo, dapat i-release na ninyo. Pasayloan na siya sa inyo kasing-kasing. Bisan pa o wala siya didoon sa inyo nga ngay pasaylo. Muna yung diri. Forgive. Ano man, balik ka sa katong slide na to, Luke 6:37. Ingon din forgive and you will be forgiven. Pasaylo. Pagtudlo ni Jesus sa Lord's Prayer, appeal dito, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. So kung ikaw di ka kabalo mo pasaylo, agrabyado ka hantod karon, ikaw po, ingon ng Ginoo, dili tubagon imong mga pag-ampo. Wala man imong gituman ang kondisyon sa Ginoo. First, ingon niya, ang ayong pasaylo, kaduha, pasaylo atong naay mga sala sa inyo. Kana, sa iyong istorya, ang lisod, himuon. Labi na kung wala ka gabasa Bible, wala ka ga-pray, wala ka gatok sa Holy Spirit, wala ka simba-simba, lisod na. Pero kung imo nang himuon katong guidelines for Christian living, matingala ka na, uy, dali na kapasaylo. Bisag wala ka sa nangayog suri, kapasaylo naman imo. Mao ni siya sometimes, kaning unforgiving spirit, maupo na ang nakalumpo sa atong lawas. Dumot mo ka. So, kung ang imuhang spirito dili maayo, diya na ka makapil ang sakit, arthritis. Ako hindi mo ng Bible mo nang dagang na namatay sa inyo. Hindi mo kabalo mo ngayon pasaylo, mo pasaylo. So dapat we learn these things like the secret to life kani. May secret, learn the secret of prayer. Usa sa secret sa prayer, forgive. Forgive me for my sins as we forgive those who sin against us. Ano na i-prayer itudlo ni Jesus? So atong ning atagan ng importansya, mga igsoon. Ingon diri sa Matthew 7:12, so in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophet. Mga may gitawag sa uban nga religion, the golden rule. Naani sa Bible, Matthew 7:12. The golden rule, do to others what you want others to do to you. Sa uban, negative ang presentation. Do not do to others
what you do not want others will do to you. Si Jesus, niya, himuha sa uban katong mga gusto nimo nga himuon nila sa inyo. O na siya, di ba, Christmas na, kaya tagang regalo, balos mo na. O na, exchange gift na. Exchange gift. But, ang concept ani, learn to forgive. So that you too will be forgiven. No? Next slide. Kani, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Tingnan din ni hatag. Anawan ninyo ang picture. Next slide din. When you give, na ay ni-receive. Diba? Di ka muhatag sa hangin. You give love, katong ni dawat, nakadawat siya sa inyong pagmahal. In the same way, because nihatag man kang pagmahal, you will also experience love. Karon kung ang inyong anak, sige lang ninyong kasabaan, sige lang ninyong bungalan, sige ninyong kusiyon, sige ninyong do not expect them to love you pag tigulang na ka. Ano man? Wala man nila na-feel ang love gikan sa inyo. So atong ng usbon. Pero I'm not saying sa mga anak na ubalos mo because ang sa mga anak, God tells you to honor your father and mother. Naapod may prinsipyo nga ingon ang Ginoo, if you honor your father and mother, God will bless you. Even if wala nimo na pintong love na gusto ita nimo. Even if ang imong ginikanan sa una, kaya wala kang magkaila sa Ginoo, sige lang kag kasaban, sige lang kag yaw-yawan, sige lang kag bunalan, kay wala ko nang kaila sa Ginoo. Karon kay nakaila naman. Kamong mga anak, dapat ang inyong prinsipyo nga sundon is to honor your father and mother so that it will be well with you. Ingon ang Ginoo. Dili mo magdumot, pero magdumot mo, wala na mo forgiveness. Paul na mo. Pildi na mo. Prinsipyo man eh. Ang ginikanan, ingon ang Ginoo, you give love so that you will receive love. Dagang kong nakita ang mga tigulang na sa daplin sa karsada nagpalimos, interviewhan na. Di ba daghanan anak? Pila ka mong imong anak tayo, 15 ka mo. Pila ka mong asawa, daghan ko sila, kalimot na ko. Anak, nagpalimos. Sa 15 niya ka anak, wala niya alaga. Because wala man niya natugyoan o blang. Ingon ng Ginoo, you give love, give, and it will be given back to you. Kung sa inyong sukladan, love din kayo, i-love mo kanila kayo. Now what happened kung halimbawa late na ka na-realize ni sa Ginoo? Start praying for your children. Wala may ulahi. You start spending time praying for them, kay God will answer your prayer. Somehow, ang power to touch the heart sa atong mga anak, nasa Ginoo. Maputay ang po. I don't expect a miracle if you do not ask God to give you a miracle. Mura na po katong tao nga nagdahong nga kadaog og sweepstakes sa una ba? Sweepstakes sa una. Inutong tigulang. Ay na lang dong, basi dahil makadaog kong sweepstakes. Nga naman dahil nang kataya, napalit dahil kang sweepstakes. Inong siya, paliton dahil na. Wala siya kabalo nga. Paliton dahil ito sweepstakes. Titik kami nga, ilista lang ang ngalan niya. Mukha lang sa huli na kadaog. Sweepstakes. Wala siya kabalo. Noon na siya, many people, wala kabalo nga. You give love now, and you will harvest love later. Ano naman na? Give, and it will be given back to you. Kung if you sow distrust, kanang wala
may pagsalit ba? You will reap distress. Muna sa prinsipyo mo na. Do to others what you want others to do to you. Now karon kung wala pa na sa imong heart to learn to trust, to learn to be kind, ampuin na. Kaya mo man ay gusto sa Ginoo. Ampuin na siya, God will help you. So remember this principle. We should learn how to give, how to love. Ay si Lord mo, balik na siya anak. Now, when it comes to our financial resources, how do we give? Kung muhatag ka sa Ginoo, how do we give? Yung ng Bible, next slide din, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Noon siya, prinsipyo mo lang muhatag ka. Gusto niyo, Lord, tagay ko blessing, Lord. Nihatag si Lord, wala lang yung kamushare na imo rin yung gihurot o gasto, imo rin yung gitaguan, o wala na. Imo lang Ginoo, give, and it will be given back to you. A good measure. Katong sukdanan ba nga pagtabang niyo sa langit tao, kanang ginahatag nga kwarta sa Ginoo sa imo, dili lang na para sa imo. Timan ina. The more you give to others to help, umangan mo yung ginikanan, the more nga mubalik na sa imo. Timan ina siya kay prinsipyo mo na, o nakadaghan ng kuripot, di ba dato? Anayon na lang ng ilang kwarta. Kaya itong uban, ilang itaguan kung natigong niya nga retirement. Pag-abot sa time kay iya nga brihan, gianay, na di na mo kambyo ang central bank. Wala na. Iya pa itong gi-invest, nabalik ko sa iya. More na yung prinsipyo. Para dili bugat sa atong muhatag, yung nga ang pamaagi. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Example, imong income, 12,000. Pila man ang imuhang ilain anak para sa buluhaton sa Ginoo. Work of God. Ingon kang 10%, di sa 12,000, 1,200, ilain na nadaan. Nga, ingon ang imuhang mamang anak, wami, nahutang yun ko anak, kanang bugas sa balay, dali, magkay kamukot, unahin 1,000 na yun. Na ano magigilain mga kwarta? Trial na nimo, test na nimo, kung utuman ka. Puno na sa Ginoo, kinsa may dapat na kay subranan dito sa mong balay, kwarta na sa Ginoo. Di na mahubsan. Kada sweldo ni ulay itong imo. Katong 11,000, 11,800. Imo to, bahala ka diya. Palit mo pagkaon, palit mo. Kung sa'y gusto nimo. Imo man na. Pero ilain daan tong para sa buluhaton sa Ginoo. Good works. Ay ipadala ang tao sa imong doon. Kinahanglan og tabang. Ayaw kalibari, kuta tong kwarta sa Ginoo. Dili. Huwag kay kabutangan, dalahan din sa atong operate. Pero, timangin na siya na prinsipyo, God will replenish kung saan ang ihatag sa inyo. Dili na pautang ang Ginoo. Unless ikaw, gaduda ka nga tinuod ba ni? Tinuod ka niya na prinsipyo ni. Kung muhatag ko, dublihon o i-repeal sa Ginoo. Repeal man eh. Kanang muhatag ang Ginoo, press down, dinasok. So kung dako ang imong gihatag, dako kung di mo mabalik sa iyo. Prinsipyo ka na. Naapagan ni sa Bible na case kato si Zerubbabel. Gobernador siya, diinan siya sa Ginoo. Balik ito sa Israel, i-build tong temple, ay giduga man tong templo. I-build siya, i-rebuild siya, pero timan ini. Kung sa una, gatigong kang kwarta, pero di ka katigong, kay buslot ang imong bulsa, karon timan i-build ang templo, i-bless ka ka.
there are challenges ang Ginoo nga para ma-bless ta. Kaning giving is one of the way nga challenge ni Lord. You give para ma-bless ka. Prinsipyo man ni. So, timanan na ito ni. Whatsoever you desire in your heart, maglahit lang ka amount para dili sakit mo, ukot mo hatag. Nga naman, imo naman dilain-laan ka ni para ni sa good works. Ilain ko ni. What you have decided in your heart. Kung muhatag ka o 500, niya, bugat sa imuhang kasing-kasing. Ayaw, mali na. Wala kay blessing, ano? Hatag kag 50, malipayan mo, huwag ka 50, okay po. I-replenish to. It's obvious you that what you have decided in your heart. Kung sa'yo, gaan sa imo ba? Hatag kag piso, okay sa imo di, kanalang po. Piso, pero timan niya ang prinsipyo. Kung sa imong gitanong, mura po na imo ang kalimon. Piso imong gitanong, ayaw pag-expect mo ani kag 1,000. Kaya what you sow is what you reap. Mao man siya. Ang prinsipyo ni. Mao na ang mga tao nga nakabaluan ni nga prinsipyo. Mao na gitawag og generous people. Mudato na sila. Dili na, di man nini mo mapugnan. Whether you are a believer of Jesus or not, it's a principle of life. Giver, generous people, i-bless din na siya. It's a principle. Mura po nag-gravity ba? Mutuo kang dili, saka ka, lukso ka, hulog ka, bali, muntiil, kung taas kayo. Law of gravity na siya. The same manner kaning giving, whether you believe it or not, basta mo hatag ka with a grateful heart, God will replenish it. Oo na siya yung principle. So, sa pa yung next na itong principle, kani ang ikawalo o last na principle, actually, daghan ang ubad sa sunod na po. No? Kaning be humble. Important ni na kita should live a humble life. Bisag bless ka ni Lord, ayaw ang humble. Be humble. Importante ni nga prinsipyo. Anawa sa James 4:6. Next slide. But He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kasama na to ang Bisaya. Go. Siya, grasya, malabaw pa. Apan na nahatag isang grasya niya ito mga mapausahan. Principle ni, humility. Important ni siya mga prinsipyo, mga igsoon na if you live according to the guidelines of Christian living, basa Bible, ampo, rely on the Holy Spirit, simba regularly, mo share sa inyong faith, love, mo na siya dominating factor sa atong kinabuhi, then the Lord will give you this atong next slide to the right attitude of a Christian. So timanan na to ni atong basahon tanan. Go. Be thankful, be grateful, do not judge, do not condemn, forgive, give, be humble. I hope mga igsoon nga ato ning timanan unya atong i-measure ang atong kaugalingon asa na kadapit. Kaya when we are in Christ Jesus, tabangan man taniya nga kami dili kita mo himo ani nga mahimo ta dili imposible tayo. Pero kung mo rely ta sa Ginoo, matingala ka nganong faithful ka na. Maghuna-una na ka pirmi sa imong pamilya. Maghuna-una ka na pirmi nga madumingo mo simba ka. Mauna siya. Be faithful to God, be faithful to your family, be faithful to your work. Kabalo ka trabaho ugma niya, maghubog-hubog ka karon di. Pag ugma trabaho, labanin mong ulo, katulugon ka, sibat-sibat ka. Ang ana na siya.
So, mo ni important niya, be faithful, be grateful, dilit ka mo sa gaglain, ayaw pag-condemn, o pasay mo din ta, di ka magdumot, hatag ta, niya, o sanong ka, be humble, humility, because God will be the one who exalts you. So finally, mga igsoon, mo na akong last verse ihatag sa inyo. Next slide, Dave. Pasahon na to tanan. Who is the man who fears the Lord? He will instruct him in the way he should choose. His soul will abide in prosperity, and his seed will inherit the land. The secret of the Lord is for those who fear him, and he will make them know his covenant. So mga igsoon ko, if you have fear of the Lord, you will have all those things na akong gibasa ganina. So ingon dire, if you have fear of the Lord, the secret of the Lord is for those who fear him. Doon na ba tayo kahadlok sa Tinoo? Ayan. So, may the Lord bless you. Tagan mo niya huwag ka na happy na kinabuhi o i-guide mo niya sa matag aglaw-aglaw ninyo ang mga buhay. God bless you. So this time, panindot ang tanan, let us sing our closing song, Hymn of Response. Mo
present sa ato ang karon. Verse 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Again, mga ginikanan, it's a challenge for us, no? Pasiyog na ibuot mo na yung mga anak na memorize yung verse. Kamu po, together, nakanatan mga verse na dapat memorize. And then, you have to explain it again. You have to discuss, no? Ay, sa'yo pasagutan na ba? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi na siya mga bata, alam mo lang, late lang ba? Nala sa bata, no? You have to understand it and kinabuhi mo. So, halin mo dito once, kuha na rin siya, na dito sa YouTube, dahil sa marang ibigas ang ganit, madunggan nila, audio, para mabalik-balik. Hindi pa man si non-reader pa malunin ko bang ganit. So, you have, instead na patanaw ninyo kung melon, verse pa lang, ha? Dahil dito, madunggan dito mga bata, no? Para mabalik-balik, no? Kaya non-reader, di pa man ikabalo mo basa. So, kani, walay problema ni kayo. Makabasa naman yung okay si Diwata. But those who are non-reader, please, ikanan, tabangin sila mag-memorize. So, God bless you all. Delete na. Kasi simple sa. Sa pa daw. Ay, pausap pa daw. Sige, memorize pa daw. Okay, dili na po. Sige, recite siya. Sige. Sige na. Okay, sige. Proverbs 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ako nadunggan niya sa beginning ning. Dili ta manundog ato. Nasa YouTube nga beginning ning ha. Beginning ha. So, oy sinugdanan. So, ano niya? So, memorize. So, nakanatang may reverse. So, pag-buabot nga, we have Pastor Sam and Pastor Lee, together with Holiday, we're planning to have a family day. O yan, include lang memorize o verse, ha? Dahil na siya, apel na siya. So, nakanatang, kung kanilang i-color, i-compile na, kasi kung naman ito, labay. So, yan din natin ma-measure on the family nag-memorize ko yung verse, nagabasa ko yung Bible, you have time together with your children. So, parents, give time to your children reading the Word of God. Sige, malindog tatanan for our closing prayer. Almighty God and Heavenly Father, salamat Lord sa imong tulong na among nadungog karong adlaw. We pray Lord na panalanginan nimo ang imong mga anak nga ani adinhi Lord namin. Bless them, grant the desires of their hearts. O tubaga ang ilahang mga pangamuyo diha kanimo. Lord, sa among pagpanguli, we pray for your protection. Keep us away from harm and evil. In Jesus' name. The Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace now and always. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning and God bless. Sige, mag-merienda na.
salamat tayo sa Piadoco family for faithfully nanay ka na Sabado to bring up o sa'yo para i-plus natin ang kapihan. Thank you also sa katong nagdala ng snacks today. God bless you. And also to Brother Johnny, no? Pagbutang outlet dito sa atong extension sa